Sabi mo na naman. Sabihan ko nga itong anak ko. Ito kasi mabait. Ayan naman. Lahat naman ng anak mo mabait. Ika na sa lang pinakamabuhok sa gabos laboy. Hindi naman. Lahat ko yung mahal ko ay gusto naman. Walang ano, kasabihin. Pakiano mo nga ulit ako ng kapilin. Diyan ka magaling. Ay, Diyos ko. Bahala ka sa buhay mo. Oh. Hindi kain na. Si Frank, Lub-lub na kahit 30 minutes lang tayo rito. Uwi na tayo ay. ano, BG? Nakapasa yung pinili ni Tito Frank? Pasa? Ah. O magmumol na lang tayo. Gusto ang mall niya kaysa Bates. Ay, Diyos ko. Balik na tayo sa ano. Mall na lang. Kabakla. Ay, umiyak! Umiyak! Nakla. Nagawa kita ng tarpaulin. Tatambo pala kayong mayor. Tatabi ko na yan. Papalitan na lang 84. Lahat pong mga books namin, inaano ni Frank. Wala kaming magawa. Too much basket, too much books, Ha? too much pot, too much, Yan, too wala much siya things, magawa. no? Masaganang bukid. Ulala! Amon Diyo. Yan, mga books na ibibigay, books na babasahin niya daw, at books na ibebenta niya. Ayan. Fantastique. Fantastic. Je vais trier. Di pa ako makapunta sa labas. Dahil masyadong maulan. Oh, il y a un piqué. Hein? Un billet. Après, j'avais fait comme ça, c'était piqué. Elle avait vu. When we buy the house, Frank, inisa-isa niya yung libro at ginanan niya. Inisa-isa niya para baka akala niya mayroon doon na bills. Alam mo naman to. Zola. Ah, il y a tous les Zola, c'est bien ça. Je regarde ça. Ouais, ça Zola, c'est bien. C'est le bouquin que tu peux lire, ça c'est intéressant. Regarde ça. Mamie, il aime bien. Je pense que t'as déjà tout trié, non? Non, j'ai tout trié par ordre alphabétique. Ah. Maintenant, il y a des bouquins que j'ai pas gardés. Ah, ok, ok. J'ai trié par genre maintenant. J'ai fait des bouquins policiers. Ah, Ça, ok. c'est en anglais. Voilà l'anglais, ouais. Ouais, non, Bien ou ça, pas non, ça tu peux donner. Ouf. Je vais faire un nouveau. C'est sûr, hein? Oui, 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 oui. Anglais. Cloudy lang, pero umuulan po. Hindi ako makapunta sa labas. Morning po. Si Frank nagsusort out ng mga books namin kasi pupunta po, hindi pa kami nakapunta doon sa Imayos na po, yung sa parang Goodwill ng France na pamimigay namin yung mga ibang di na namin talaga kailangan na po. So, inaano niya yung books na pwede niya pong ibenta, tapos yung pwede niyang, yung i-keep niya kasi babasahin niya daw na po. So, balik kahapon, kahapon nagpa-ano po ulit siya. Blood po ulit siya sa laboratory no, kasama niya si Sam kasi nask niya rin si Sam kasi di ba po nagkasakit si Sam. So nagpa-blood test kahapon. Tapos nung gabi may resulta na po. So yung result sa kanya, yung leukocytes niya tumaas na ng konti. Medyo below pa rin ng normal, but konti na lang. So, it's okay. Pero yung sa liver niya, bumaba lang ng konting-konti. So, mataas pa rin. So, parang bumaba lang ng 3 something. So, mataas pa rin. So, yun lang yung naging yung problem sa po. So, wait namin yung doctor na tumawag. Kasi siya po ang tumatawag. Sabi ko kay Frank, ba't hindi mo na lang tawagan? Sabi niya, mas marami daw po kasi sa hospital, mas maraming critical na po. Siya naman hindi masyadong critical. So,
Hintayin namin mamaya. Tatawag din po yun. So, in-email niya rin yung resulta. Pero, normally, yung doctor, mayroon din siyang, lists nung mga, nung resulta na po. So, po yun, siguro walang pasok kahapon or kasi bakasyon ngayon dito sa France, so we'll see kung hindi bakasyon yung doctor or someone is going to call. So hindi ko alam kung ano yung nila po sa hospital. So anyway, yun po yung natin yung updates. Tapos yung sinasabi ni Frank kahapon about yung meron din po kasi nagkasakit sa hindi naman almost the same. Yung guy daw na actor, na Mexican actor na pumunta ng Pinas nung March din po yun. Then sa Dubai din, tapos nagkasakit po yun, then na-confine siya sa Dubai. The same reason, bacteria din po. So, pero kay Frank, hindi pa rin po napipinpoint, no? So, kaya ngayon hintay namin yung tawag ng doktor kasi ang tagal po ng processing ng laboratory. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nagtitipid. Hindi ko alam. So, pinadala kasi sa Paris kasi deep yung gustong paggawa ng doktor na po. So, we'll see. Pinadala talaga sa laboratory yung Pasteur something sa Paris. So, ayun, hinihintay namin yung resulta kung ano talaga yung bacteriang yun na po. So, anyway, kahapon nga po nakapag-jogging siya kasama si Sam ng 30 minutes kasi naiinip na po. Then after di ko na na-film na po, pumunta kami ng Déchetterie, yung tinapon namin yung mga bagay-bagay dito pinutol ko na po yung mga old branches na since long time na hindi ko naman magagamit sa pag-cooks doon sa outdoor cooking. So, tinapon na namin yun. Then, luckily po, nakakuha ko ng compost, no? So, papakita ko yung mamaya. Sayang kasi hindi ko nadala yung phone kahapon. So, hindi na kami bumalik. Anyway, nakakuha din ako ng compost kahapon sa Déchetterie. Yung Déchetterie yun yung place na tinatapunan ng mga lahat-lahat ng bagay na po dito sa France na po. Mayroong place na tinatapon lahat-lahat. So, doon namin po itinatapon lahat na, yung mga kinatnat na mga branches, na mga leaves. Tapos, mayroon ding parang kanya-kanyang place na po. Mga plastic, carton, so lahat talaga doon, mga karton, mga appliances na luma, so mayroon po silang places na ilalagay yun doon. So doon pupunta ka po doon, yung community namin mayroong ganon. So wala po yun na bayad, mag-apply ka lang ng card kasi hindi ka papasok kung hindi ka resident dito sa amin. So yun ang maganda po, kaya walang basura sa labas-labas po. So lahat pumupunta doon, pero meron pa rin na mga taong sa laula na tinatapo lang sa tabi-tabi, pero bihira na po, bihira. Ayan. So, wala akong masyadong maiblog. Siya daw magluluto ng chicken. So, sabi ko, sige ka na magluto kasi ayoko namang i-deprive na po. At least, siya sa mga gawaing bahay. Kasi siya naiinip po, naiinip. Po, hindi ko napakita. Kasi ito po, pag matagal na, ayan, dinaraguhan ko to. Ayan, minaraguhan ko po. Tinanggal ko yung mga bulok niyang po, tapos binago ko yung parts niya na po. So, ayan, ito rin. Hindi ko pa masyadong naaayos dito gawa nung yung iba pong plants during ngayong lumalamig pa po, namamatay na po. So, tingnan nyo yung lemongrass. Medyo malungkot pa siya. So, ito hindi ko pa rin talaga masyadong mailabas gawa ng pagka nagliles mga 1 degree lang paggabi. Kasi pag nagliles ng 1 degree paggabi na po, kasi minsan lumalamig pa. Gawa ng malapit kami sa bundok. Nagpo-frost siya, so baka mamatay. Ito yung mga bagong gawa ko. Then, ayan yung marami pa akong collection ng maliliit ng ganito. Mahilig po ako sa maliliit na pots na ganyan. So, ayusin natin yan. Lilinisin natin na po. So, ayan. Yan lang yung magawa. Tapos dito, yung linagay ako dito. Ayan. Dun sa may sa kitchen na po, para nakikita ko. Dati linagyan ko po ng mint, basilic na po, kaya lang wala pa akong naayos ko pa lang po, no. So,
naghahanip ako. Kasi, ayan, nagtatagis din. Hindi ako makapunta doon sa, ano po, hindi ako makapunta doon sa garden. Tapos, ito, ginawa ko rin to. Kasi, naglalaylay na, diba po, yung chain of hearts natin. So, tingnan natin kung mabubuhay na po. Ayan. Gawa tayo ng mga... Sabi ko, hindi na ako masyadong mag-ano. Kaya lang, sayang naman po kung tatapon natin na po. Tapos, ito yung... Dito ko muna linagay yung mga binili nating binhi na po. Yan. Hindi naman ganun kalakahan yung garden. So, kasi itong mga tomato na to, yung malalaking tomato to. So, ang mas gusto ko po kasi yung cherry tomato. Ang tagal po kasi ng malalaking tomato. Yung cherry tomato kasi, ang bilis niyang bumunga, ang bilis niyang mahinog. Yung malalaki na ho, tagal na po. So, kailangan mo talagang magtanim na ang dami-dami. Which is, ako naman, pag summer naman, mura lang yung tomato. So, ang tinatanim ko yung mga gulay na wala dito sa France na po. So, kaya nung kamote, bumili na ako. Kasi yung kamote, pagka humaba-haba na yan, yung sanga niyan lang ang tatanim ko na po. So, ito lang, babaliin lang natin yan. Tapos yan na ulit ang tatanim natin para iwas tayo sa sobrang mahal. 4 euro din po yung isa niya na. Mahal din. Ito yung kinats ko, diba, naglalaylay na yan. So, inano ko po. Yan yung tatanim natin. String of hearts. Maganda po siya. Sa mga lugar na hindi, kahit ngayong winter na po, nung umuwi ako sa Pilipinas, bali nung pag alis namin, diniligan ko lang siya ng medyo matagal, ng madami pala. 2 months hindi siya namatay. Dito ko lang sila linagay, dito sa place na to. Sa labas kasi hindi naman siya diniligan ni Tony. Bali si Tony, pinakain lang yung manok, tsaka yung kumuha ng itlog. Hindi talaga siya nagdilig. So actually, nahiya kasi akong pati yan diligin na kasi syempre ang dami niya rin pong gawain na po. So, kaya ang maganda po dito sa succulent, ibig sabihin, nakakasurvive sila sa winter kahit walang dilig. So, pag alis nyo, diligan nyo na, then after, dapat medyo sa lugar na hindi, gaya dito sa amin, sa terrace namin, hindi masyadong sa lamig. Tapos, pagka may init, talagang mainit na po pag may sun. So, siguro yun yung nakaano sa kanila, kaya hindi po sila namatay na po. Ayan, yan po yung mga sa halaman. Kasi pag mahilig ka talaga sa halaman, the thing is pag aalis ka, parang pag may pets na po. Yung halaman ganon din. Siyempre malulungkot kapag namatay. But anyway, kaya nga sabi ko, next time gusto ko talaga yung mga halaman na ilalabas ko na lang na magsusurvive sa winter. Kasi mahirap talaga. Bili tayo ng tinapay. Naiinip ako. Bili tayo ng tinapay. Magalaw. Walang tao. Dalawa. Yung nabili kong bread. Hindi ko na na-film kasi naman naman dito bawal mag-film. Bubul. Hindi ako sasam ng croissant with almond. Mapatabayan. Ito yung baguette. Kaya lang, parang tigas ay. Siya siya daw magluluto mag-rice lang po ako. Yan po yung t-shirt Philippine ko na green. Di ba maganda po? Nabili ko to last mga 2 years, 3 years ago na po sa Cultura. Lagi po kami bumibili sa Cultura. Yan. Bobia? Je suis fatigué. You're tired? Kunti lang kasi yung tulog niya. 2 beses ulit siyang inado. 2 times you have fever, no? Non, c'est des suies nocturnes. Ouais, il y a pas oui. C'est fatigant, Yeah, I know.
Et on finit là. Je vais placer ça bien. Maniac. Non, c'est pas ça. Pas maniaque. Non, mais ça me permet de voir. Okay. C'est pour repérer. Gusto niya C'est by là qu'ils class. m'en vantent. Ah, okay. Aaron Coben. Faut que je les pèse ceux-là parce que je les ai pas pesés. Parce que j'ai essayé de se remettre sur Vinted aussi. Ah, okay. Okay. Compliqué, hein. Yes. C'est vrai que je suis essoufflé, c'est incroyable. Ouais. Fatigué, hein? C'est comme si ça revenait. Ah, mince. Bah, je sais pas, parce que ça, je suis essoufflé, gamme. Puis j'ai une fringale là. Ah, ba? Next natin lilinisan kahapon doon. Ngayon dito naman po. Yan. Umulan pero tingnan nyo, wala, hindi din basa. Tagisti lang kasing maliit. Wala din. Walang nangyari sa ulan. Hindi man lang nabasa.
panglim yung ano, yung po ng apricot ng last year. Tamis po kasi ng apricot namin. So, try ko lang po yan. Ayan. Tingnan natin kung mabuhay. Tingnan lang. Try lang po yan. Try. Ito yung raspberry. Yan. Yan. Sa kabila kay George, dami na pong ganyan na sa wall. Yung iba po, hinahayaan nila kasi parang ano rin, no? Pang ano din, parang pangharang din, no? Pang takip din sa view. Kaya lang yan, gumagapang, dumadami po yan, as in super. So, tingnan natin. Hayaan na lang natin gumapang dito or ano. Tingnan natin na po. Là-bas, ça. Ah non, non, c'est glabassa, c'est bon, c'est cuit. C'est facile ça. Je sais pas trop. Wow. Parce que ça fait pas trop longtemps. Ah ouais? Non, c'est bon. C'est bon. Il mange même Bonne cru. couleur, hein? Yes. Ah, so, Allez, yan, roast chicken, ha. Gusto niya daw yan. Ako gusto ko sana adobo, eh. Je te sers, s'il te plaît. Food ni Frank. Yan yung ginawa niya. Ayaw niya magpakita. Nasa mudyo ka. Yan. Para makita ni Jinky, Ate Jinky, na yan, kumakain ka ng garlic, ha? Ganda ng bulaklak doon. Ayan, nagtina po ako. Kasi nakita ko kanina yung video ko nung nag-aawat ako. Ay, Diyos ko, sabi ko, grabe na palang puti. Mababas tayo nito, ah. Baka matricycle tayo nito. Anyway, so, meron naman po akong pantinam. Kasi tinatamad ako. Tinatamad si Manay. Kung sabihin mo, matanda pa ako. 48 na rin kasi ako this year na po. Yan. Yan yung, yan, nandito ako sa labas. Pakita ko yung roses. Ito po ang bango nitong roses na to. Malapit na. Malapit na siyang magburak. Yan, medyo maganda. So, nung nakita ko po na maraming salarin, yan, mga salarin yan. Tingnan niya po, yung salarin yan, oh. Yan, dapat po, yan, aanin natin yan ng ano lang yan, tubig na may bicarbonate, baking soda. Pwede rin yung lagyan ng asin na po. Tsaka, tsaka ano po, sukang puti. Yan. Kasi ito na, anahan ko to eh. Kaya lang talaga dapat, ayan, i-check mo yan. Kasi tingnan niya, ang dami. Sa leaves niya. Yan. Parang aphids. Dami. Pagka hindi mo yan na ano, na-stop, patay ang ating mga, yan ang mga puti pa. Aphids po yan sa English. Alam mo naman, may naina tayo sa English kasi syempre, French Tagalog. Pero French. Puro French ba? Tapos dun sa kabila, tingnan natin. Ito, inano ko to kasi ang daming ano, ng limas. Ano ba yung limas sa English? Yung parang kapatid ng ano, ng snail. Wala lang siyang shell. Yan. So, nagbuburo ka na.
Bulakan. Kaya lang medyo lumalamig pa, kaya iba yung ano nila po, no? Yung bulaklak parang may something. Tapos ito, ang daming. Yan. So, last year, 4 pong roses binili namin, no? So, 3 climbing. Tapos, isang, yung sa tapat ng terrace, isa pong, ano, yung parang ano lang, yung ganito lang. Ayan. Arbs, parang ganyan lang siya. Medyo matangkad na konti, pero hindi siya climbing na po. So, ito mga climbing. Salmon ang color. So, normal may ang lalaki ng bulaklak, pero tingin ko parang alilit pa rin. Kasi nung binili namin, sobrang lalaki ng bulaklak na po. So, tingnan natin. So, this year, parang gumanda. Yan. Medyo umulan kasi dito. Tapos dito, inanohan ko po yan. Hindi ko na lang napakita sa video. Yung tinabasan ko tong tree na to. Kasi para may makahinga siya ng konti. Tapos tatanggalin ko rin to. Ayan. Ito, tatanggalin ko tong mga to. So, mga next project namin ni Frank. Kaya lang, syempre si Frank ayun. Medyo malungkot siya today. Hindi kasing sigla kahapon, no po. Hindi ko masyadong binidyo kasi medyo, hindi naman sa naiirita. Siyempre pagka yung ang tawag natin sa French, yung moral mo, medyo mababa, hindi ko na lang masyado siyang pinipilit. Kasi masayahin siya, normal mo. Loko-loko yun, maloko-loko siya, diba? So, today, medyo late kahapon kasi yun yung ano niya yung nung laboratory niya yung wala, I don't think it's a cancer kasi natanong niya rin sa doktor niya, ano po. I think it's more bacteria na nakuha namin where siguro hindi mo rin alam kung all the way sa pagkain sa Dubai o sa Pinas, we don't know. So we really don't know kung saan po. So kasi nung ano po yung antag nito yung nung pag-uwi namin last year pala nagpa-blood test siya, so parang yung enzyme niya sa liver 23, dapat 40 yung ano mo, no, yung pinaka-maximum mo. So nung ito nga nung nagkasakit siya 128 yun, so biglang taas, di ba po, kasi 23 lang siya dapat. Tapos itong, kasi hindi umiinom kasi si Frank, hindi siya umiinom kahit very, very talagang rare. So, ang ano pa, nung na-test, so, 128 ngayon, lastly, bumaba naman siya, pero ano lang, 10 lang, 100, ano lang siya, 118, so 10 lang yung binaba. So inantay namin yung tawag ng doktor, but then wala pa rin yung tawag ng doktor, siguro nga vacation siya na po, so we'll see. Ito naman sa kabila, yan, iba naman pag-usapan natin. Ito roses din to, binili ko lang to sa Leclerc sa pinag-workan ko dati, which siguro mga ano lang to. Pag binili nyo po kasi sa mga talagang bilihan ng plants, ang mamahal, almost 30, 40, ganun, 50 yung climbing. Ito parang nabili ko lang ng mga 20 plus that time na po. So maganda rin po yung bulaklak niyan, malaki. Ayan, tas dito, ito hinano ko lang to, ipot. Dito hinano ko lang to, ako lang nag-cuttings nito, kinat ko lang to, tas tinuso ko lang. Aba ngayon wala nang, kahit kinakat ko tapos tinutuso ko, wala nang may nangyayaring nakapabuhay ako. Ito tuloy na pabuhay ko na po. So naglalakad lang kami, minsan kasi nagdadala po ako ng maliit na parang pangkat, no, and luckily ito po ay nabuhay. Ayan, nabuhay siya. Gaya din sa bougainvillea, kaya lang dito hindi na po ako magbibili ng bougainvillea kasi tingnan niya po, yan ang pangit sa bougainvillea sa amin kasi ano siya, parang pag taglamig medyo ano po, medyo namamatay siya pag sobrang lamig. Ito na yung vines ng grapes. Ayan, medyo
Paano na siya, ha? Paano na, tingnan nyo. Oh, ganda na. Tapos dito yung tinanim namin ni Frank noong isang araw na nabili namin na sale. Kasi dito po sa France, mayroon po silang anti-gaspillage. Ibig sabihin yung may mga halaman na bebenta nila. Tapos pagka hindi na yun parang nakalagay sa parang ano nila, leaflets nila na po. May date lang yan na magbebenta sila ng ganon. Ang gagawin nila, i-half price nila yon para walang masyadong nasisira o natatapon na po. So, ang tawag nila is anti-gaspillage. So, yung, kahit sa mga pagkain po, maraming ganon. So, yung mga 2 days, 3 days ng masisira, ibebenta po nila yan ng half price. Ayun. So, ako nga dati nung nag-work ako dati noon sa dito sa yung last kong pinag-workan last year, binibigay sa amin lahat yung mga yogurt na mga cheese na mga 3 days na bago o 2 days, 3 days kasi mahimagwit po kasi yung French authority niya po. So mga 3 days before sa expiration niya, yung boss namin tinatanggal na yun po. So ang ginagawa, pinamimigay na sa amin. Ako kasi alam niya mahilig ako sa cheese. Paborito ko ng boss ko. Binibigay niya sa akin yung mga mamahaling cheese na hindi na ibenta na po. So swerte namin kasi bait-bait po nung boss namin, which is yun nga lang, sadly nag-retired na siya. Tapos ako naman hindi pa po ako gustong mag-regular. So iba na yung boss. So maybe end of this week mag-ano po tayo, magpapas po ako ulit ng resume doon. Titingnan natin kung kailangan nila po ng ano lang, ng round 4 ang tawag nila dito, yung mga nagbabakasyon. Kailangan po nila ng mga tauhan na marunong na po, na hindi na nila kailangan pang anuhin, turuan na po. Kasi ako naman, 4 years pa ako nag-work sa ganun. So, nalibot ko na po yung mga iba't ibang sektor nung sa big commercial na na supermarkets. Kaya alam ko na po yung mga gawain. Patisserie, boulangerie. Ngayon nga meat siya yung last kong na po. So, halos lahat ko na wag lang yung wine na hindi pa ako nakakapunta sa wine kasi dati sa wine yung mga yun talagang mga expert. Hindi pa ako napunta sa wine. Ayan.